Hi guys, welcome back once again. Advice for today's kung sino magligtas ng buhay niya ay siya mawawala nito. Ito po yun eh. Halimbawa po, sa isang aksidente, may nasunog. Ibig na buhay mo ililigtas mo, pero iniligtas mo pa rin isang taong nangangailangan din ng tulong. So dalawa kayo nangangailangan, pero mas niligtas mo ibang tao, hindi mas blessing ka kasi mas maliligtas yung kaluluwa mo sa impyerno kasi mas nagligtas ka ng buhay ng iba kaysa sa buhay mo. Ganun po yun eh. Kunyari may example na din, may maaksidente. Imbis na maaksidente yung isang tao, pero ikaw yung na-aksidente, tapos yung kapwa mo ang niligtas mo. So, ang premyo mo nun sa langit. Doon ka bibigyan ng premyo. Pupunta ka sa paraiso kasi mas niligtas mo ang buhay na iba kaysa sa buhay mo. Ganun po yun. Kapag nagliligtas tayo ng ibang tao kaysa sa buhay natin, ay mas pararangalan ka ng ating Diyos. Habang buhay na nasa langit, bibigyan ka niya ng award ng kaligtasan sa kalangitan, kaligtasan sa impyerno para hindi ka masunog doon. Ililigtas ka ng ating Diyos, anak na si Jesus Christ, dahil nakagawa ka ng kabutihan para sa kapwa-tao mo. Ibig sa buhay mo ililigtas mo, pero mas naligtas mo ang buhay ng kapwa-tao mo. So, ganun po yun. So, ang mangyayari nun, ang kaluluwa mo mapupunta sa paraiso at hindi sa impyerno. Kasi mas pagka inisip mo yung buhay mo at hindi mo sinagip yung kapwa-tao mo, so ang kaluluwa mo mapupunta sa impyerno. So ganun po yun. Bawat po paggawa natin dito sa ibabaw ng mundo, may kalakip na kakulang parusa at kakulang biyaya at blessing na matatanggap para sa'yo. Kung isa kang mabuting tao, panigagawa ng kabutihan, so be-blessing ka ng ating Diyos. Ang buhay na nasa langit, sisikliglig at umapaw pa. Mas isa kang taong matulungin at tumutulong parati at nag-isip parati sa ikabubuti ng kapwa-tao niya at hindi nag-isip ng masama para sa kapwa-tao niya, puro kabutihan lang, ay malaking blessing ibibigay sa ating Diyos Ama. Hindi man ikaw i-blessing niya dito sa ibabaw ng lupa, pero hintayin mo sa langit, nandun yung kaluluwa mo sa paraiso, nakasama natin siya. Ang bawat pong ginagampanan natin dito o mga ginagawa natin sa ibabaw ng lupa, may kalakip po yan, biyaya at kaparusahan. Kung gumagawa ka ng di maganda, di paparusahan ka niya at nilalaglag ka niya sa impyerno. Pero kung gumagawa ka ng kabutihan, ay tiyak na tiyak sa kalangitan ang dala natin sa paraiso. Nasama-sama tayong mga mabubuting tao na parati tayong nananalangin at magdarasal at nagiging nananalig tayo at nagiging faithful at believers tayo sa kanila, sa ating tatlong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Patatagin lang po natin ang ating pananalig para sa kanilang tatlo. Ang lalong-lalo na ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama natin yung nag-provide financially kung ikaw may malaking problema sa financial. At ang ating Diyos Anak ang nag-save ng ating mga kasalanan. Kung ikaw may malaking kasalanan, di magsisi ka ng taos puso mo, sa buot kaluluwa mo, sa isip, puso at kaluluwa mo, at bumalik loob po tayo sa ating Diyos Amang buhay na sa langit, tiyak na tiyak, liligtas tayo ng ating Diyos Anak si Jesus Christ. Basta magsisi ka lang at magbalik loob sa ating Diyos Ama at maglingkod para sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tiyak na tiyak ang kaligtasan natin kaluluwa at lalong-lalo na po at ang Diyos Espiritu Santo na siyang gumagabay sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya hindi minsan napapahama kasi ang Diyos Espiritu Santo ang siyang gumagabay para sa ating kaligtasan. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat na lang po tayong lahat and God bless.